we really don't understand Egyo. Sobrang Ako, hindi ko actually, okay talaga lang. siya gets. Okay lang sa'yo? Paano Ako, kung okay may lang. nanligaw sa'yo, as in first date ninyo? Trency. Ang expectation ng Egyo is more female. In my head, Hindi, kahit lalaki Kahit nag-eegyo. lalaki nag-Egyo. Pag first date, parang hindi ko matatanggap. Kasi parang hindi pa kita kilala, bakit pinapakita mo yung side ng pagkatao mo na nakaka-turn off? Oh. I wonder if that really works in real life. Wala lang. I mean, I-try I'm mo, sure these tas are- kwentuhan mo kami. Oo nga! Tikmura mo yung sarili Kunwari, mo. mahuli ka ng MMDA. Oo. Tapos sabihin mo sa'yo, Kuya, I did not see the light. One, two, sarang! hey! Hey! Annyeong, this is Pia. Hi, this is Monica. What's up, everyone? This is Trency, and welcome to another episode of One, Two, Sarang! Hello! Hello! Annyeong! What's up, guys? Kamusta naman kayo dyan? O kayong dalawa, kamusta naman kayo? It rained. So that's a yay. It is a massive yay. Correct. Because summer is almost over. It seems like it. Yes. Parang Oh my gosh. parating na mga Can you ulan. believe it? Oo nga, tapos na ang maiinit na mga araw natin dito sa Pilipinas, aka Hell on Earth. Grabe. Gosh. Oh, It was insane. yes, the heat was insane. Grabe. Sobrang init. Actually, just to recap lang our previous episodes, we went to Clark recently Yes. for Monica's birthday. And ang saya-saya lang, pero dun po ang pinakamainit na lugar sa buong Pilipinas. I swear Oh po. my God. Sobrang init po doon. Medyo Yes. intense po siya. Oo. Pero ang nakakatuwa naman, pumunta kaming Clark and we lived our K-drama, K-pop Hallyu dreams. I guess, for a Correct. time. Bilang hindi Yes. kami makalipad sa Korea. And doon namin na-experience paano ba mabuhay sa isang Korean household. Apartment, oo, living our Apart K-drama life, oo. Pero, yun nga, I mean, even if we have lived all our K-drama dreams during that time, hindi pa rin siya papantay sa mga napapanood natin on our TVs and yung mga K-pop na napapakinggan, yung mga varieties, ganyan. And we all love them so much, di ba guys? Yes. Sobrang mahal na mahal natin yung mga shows, kaya tayo may gantong podcast, di ba? Correct. And 2 That's years right. in, 5 seasons in, we are still here. Yes. Pero, kahit na may ganyan tayong pagmamahal sa ating mga favorite shows, sa ating mga favorite K-pop acts, minsan talaga napansin namin may mga bagay na hindi pa rin namin maintindihan sa Correct. aming mga napapanood at napapakinggan. So, yun po ang ating episode for today. So, for this episode, we will be talking about the things about K-drama and K-variety that we struggle to understand, but accept wholeheartedly. Yes, Because, mahal pa rin namin sila. yes, mahal pa rin namin sila kahit na anong gawin nila. Hindi naman tayo abot sa punto na May mga kain krimen, silang tas mahal tae, pa rin natin mga sila. krimen. Ganyan. Oo. Ikaw nasa Krimen tae, ako tayo. nasa krimen. Oo nga eh. What does it say about us? Char. Diba? So, that's gonna be our episode for today. So, this is actually inspired by our conversation. Actually, napag-usapan namin to recently. And also, this Reddit comment section. So, sa Reddit comment section, they talked about what are some of the everyday things that you notice in K-dramas that slightly bother you or seem unrealistic. Okay, so we're kind of following that train of thought. Ayun. So, Yes. we compiled some of the things that we've noticed in K-drama and, in the K-pop world. But for this episode, we'll talk about what we've seen in K-drama shows mostly. Okay. So, yun. So, sa mga nakikinig sa amin dyan, I'm sure you also have your own thoughts about these things. Meron na kayong mga weird insights. Every time na napapanood niyo yung isang show siguro, parang, bakit ganyan ginagawa yan? Alam mo yun, parang, totoo ba yung nangyayari sa totoong buhay? Well, pag-uusapan natin, pero wala po tayong sagot. Gusto lang namin i-flesh out
na Mm. iniisip namin Exactly. yun. Pero kung Yes. merong may sagot, let us know. Mag-comment kayo para Oo. maintindihan din namin. Exactly, yes. O, yun naman ang gusto Mhm. natin dito. Parang we are all here to learn. Ayun. Para Correct. matuto tayo sa isa't isa. Okay, pero bago ang lahat, pagchichikahan muna natin yung mga quirks na yan. Okay. We'll start first with some of our K-drama quirks. Okay, ito talaga yung parati kong napapansin din. At forever natin siyang nakikita pag may nagba-birthday. At actually, ginagawa na rin natin siya ngayon. See? Oo. Kaya I think it's also very important if we talk about this. Kasi minsan may ginagawa sila na inadvertently ginagawa na rin natin kahit hindi natin siya maintindihan. Because it's love, I guess. Okay. So, ang first natin pag-usapan is, bakit nila nilalagay ang cake sa tuktok ng box pag binibigay sa celebrant? Mm. Mm. But Mm. hindi na lang, like, straight from, kasi may patungan naman yung cake, di ba? Yung Exactly. Yeah. cardboard Oo. thing. Oo. Dito sa atin kasi Tapos- hindi naman eh. Pag may mag-birthday, may cake, papatong mo sa table, ilalight up mo yung kandila, tas yun na. Or kung surprise mo, dala mo nga siya as it is, di ba? Parang, tas Yeah, yung box, yeah. andun lang sa isang tabi, tinatago mo, just in case may tira. Correct. Mm-mm. Tsaka parang hindi din siya about like branding/sponsorship because for the most Mm-mm. part, yung mga box nila ng cake, plain. Correct. Wala, Correct. wala Oo. kang nakikita na kung saan galing naman yung cake. Unless sponsored Exactly. siguro, babanggitin ng idol. But for the most part, bakit? Bakit? Oo, hindi ko maintindihan. And I think it's also a big reason why pag parating may mga nahuhulog na cake. Kasi hinahawakan nila yung box, hindi yung cake eh. Di ba? Pero di ba gumawa na sila ng mga bago na parang na siya, parang medyo naka-steady na siya dun sa box. Parang yun na talaga yung purpose niya. Naka-tape? Talaga? Oo, May parang ganun? parang may stick peg. thing or Oo. na gano'n. Para hindi na siya nahuhulog. Wait, so That's yung funny. Nag-adapt patungan na ng yung mga cake. Yung cake mismo nag-adapt. Oo. Nag-transform sila, may stick na sila sa puwet, ganun. Wait, sorry, hindi ko maintindihan. So, ibig sabihin yung patungan ng cake itself, yung parang Parang yung cardboard, pinapako. May pangpako meron siyang sa peg. box. tas ipipeg Yeah. mo siya sa box. Yes. Kasi may ibang mga idol na parang ginaganon-ganon na nila. Oo, Kasi kahit correct. pwede na siya. Hindi na siya Ah. mahuhulog. Okay. Hindi pa rin niya sinasagot ang tanong na bakit nilalagay yung cake sa tuktok ng box. Exactly. Yung maintindihan. For presentation. Oo, correct. Baka yun yung equivalent nila sa, I don't know, minsan ako, naalala ko, pag Mm-mm. kunwari may birthday setup na commercial or whatever, Oo. ang pangit kung from the cake lang, maghahanap pa ako ng cake platter, ganon. Like, kumbaga, ayoko na plain lang siya. Pero Oo. sila, Mm-mm. wala, hindi nila naisip ang cake platter. Box na lang. Box parang na na ganon. lang. Mas madali. Oo. That's Mm-mm. true. Baka lang naman. Paano though, kung kunwari yung cake mo yung 3-level cake? So, ang laki Yun ng nga box. rin eh. Ilalagay mo yung cake sa tuktok ng malaking box. Actually, yun din yung iniisip ko. Baka yun, kasi 'di ba parang usually ang cake dapat layered siya para mas engrande. Like for weddings, Oo. dapat layered cake siya. Mm. Since Oo. hindi siya layered, yung box na lang yung pang-layer natin para mukha siyang mas engrande. Para mukhang mas malaki. Oo. Same with the platter actually. That Kasi is kung flat lang siya, true. dun sa board thingy, Oo. na dati Hindi pa siya nga foil lang nakaka-happy yun, di birthday. ba? Oo, Kasi ano parang lang nakadikit lang siya sa table eh. Oo. Oo, Di ba? parang ang Wow. feel niya, hindi siya happy birthday. It's more like, birthday mo? Birthday mo? Ganon. Actually, it makes a lot of sense. And going back to our previous conversation of fruits that are wrapped in, beautifully Yes. wrapped in nice fabric. Correct. So, baka yun nga. So, when it comes to like food that's being given, kailangan it is in a very presentable way. Alam mo, Yeah. galing natin gumawa Oh my ng solution. Oh my God, yeah. And na-realize ko rin, naalala ko lang din, kasi 'di ba nung pumunta tayo dun sa Lala's Cafe, tas napakaganda ng mga pastries nila. Correct. Tas 'di ba Korean cafe siya. Tas Oo. naalala ko nga na I read some docu or some food vlog before na Koreans talaga, they're very, very meticulous about their food presentation, especially pastries. Mm-mm. So, ba part yun nung cake presentation na kailangan maganda talaga. So, Correct. isama na yung box para Correct. elevate. Ganon. Elevated nga Oo. siya. That makes a lot of sense. So, kung hindi mo birthday, kunwari anniversary,
tas meron kayong anniversary cake, hindi siya lalagay sa box. Or kunyari, gusto mo lang bigyan ng cake yung sarili mo, hindi mo siya ilalagay sa box. Kasi wala namang kandila. Hindi nag-make sense yung tanong ko, no? Hindi ko Oo, siya hindi ko masyadong naintindihan. naintindihan sa utak ko. Oo, hindi ko rin naintindihan. Naalala ko lang though dun sa My Demon. Kasi yung character Demon, dun ni sorry, Song Mon. Kang. I have to Sorry, stop My you. Demon. Oo. Yung character kasi ni Song Kang, mahilig siya sa cake. Na Oo, minsan, nga pala. nagbe-bake siya ng sarili niyang cake Oo, para oo, happy oo. siya. Ah. As in, magagandang cake. Nahalatang binili lang naman ng props Oo. department sa bakery. Pero, Correct. kunwari, si Song Kang yung nag-bake Yung ng cake. gumawa. Parang gano'n. Oo. Tama. Pero hindi naman nata siya naka-box. So, maybe pag personal, dahil alam mo yon, it's like a Oo. one-on-one relationship with the cake. Hindi siya kailangan... Hindi siya kailangan elevated. Correct. Your relationship with the Hindi. cake, Ang sa inyo tanong na ko, lang, ganon. paano kung wala kang friends? Tapos, bibigyan mo yung sarili mo ng birthday mo. Wala kang friends. Oo. Tapos gusto mong bigyan yung sarili mo ng cake. So, ilagay mo pa rin sa box. Kasi binigay mo sa Oo. sarili mo eh. Oo, Oo, kasi I para guess. ma-elevate pa rin, para nakaka-happy birthday. Kasi si Correct. Song Kang di naman niya araw-araw birthday eh. Gumagawa lang naman siya ng cake. 'Di ba? Oo. Hobby lang naman niya yun. Oo. Oo. Ang tanong, pag gumagawa ba si Song Kang ng cake, siya lang kumakain mag-isa? oo. Oo, parang sa My Demon. Tapos nauubos niya. Oo. Kaya yung di ba romance Oo. drama siya. Mm. Nag-shift siya na nung nagkaroon na nga siya ng jowa. Si Oo. ate girl. What's her Oo. name? Basta si pretty So girl. mean. Oo. So, Yun. Oo. Parang siya na yung nagbe-bake ng cake para sa kanya. So, May ganun na. Cute. Okay. I mean, I really like na first topic pa lang natin, meron tayong conclusion. So, I mean, And concrete grabe. research. Oo, Wow. supported by evidence, facts. Alam mo yun, ang galing. I think, we may career time pwedeng puntahan dito. Related literature. Yung related dyan. And I really like na na-mention mo actually yung mga cakes na ginagamit sa mga set. Kasi, connected to sa ating second topic. Mm. Ang tanong kasi actually, ang nag-raise nito si Pia because this is her personal quirk. Personal bubog niya to. Oo. Kasi pag sa set nga, ginagamit yung mga cake ni Song Kwan. Na syempre, pag kinainan na niya, tapos may bagong take, magbalabas yan ng bagong cake of the same kind, di ba? So, ano mangyayari dun sa first cake? So, itatapon ba yun? Matitira? Hindi. Okay, yung sa K-drama, okay lang. Oo. Kasi, for continuity, Food prop. ganyan. Oo, Oo, prop yun eh. Oo. Ang bubog ko talaga yung kapag kumakain sila, lagi na lang ang dami, tapos hindi nila inuubos, tapos wala tayo nakitang eksena na kunwari party, tapos uwi ka na after ng party, walang Correct. take home. This is in variety shows or in K-dramas? Same, K-dramas, kahit sa variety, lahat ganon. Parang wala pa tayo nakitang scene sa K-drama na nag-party, tas umuwi sila, tas may dala silang pagkain. Or kahit Oo. yung tipong galing siya sa date, tas di ba minsan sa date, tayo di ba parang when you're out, tas yung dami yung kinain, magti-take home ka kung may natira eh. Di ba? Correct. Pero sila parang Correct. never tayo nakita na, oh, these are leftovers, I went out with my friends or whatever. Parang bakit walang ganon? Or in general nga, no? Hindi sila nagle-leftover. Hindi sila Wala silang doggy bag doggy culture. bag. Oo. Ang nag-iisang tao lang na nakita ko, si Gio sa I Live Alone. Kasi nung kumain siya mag-isa, after niyang But mamili that's different. Ito yung nagpunta siya dun sa market. Sa mom niya, sa house ng mom niya. Hindi sa house ng mom niya. Ito yung pumunta siya sa market. Tapos nag-market siya, tapos kumain siya dun sa isang restaurant. And then she ate, tapos ang dami niya Yung in-order. Oo, Correct. tapos hindi niya naubos, tapos inuwi niya. Siya lang yung katangit-tangit nakita ko na ginawa yun. In fairness kay Gio, kaya siya talaga yung peg eh. Practical siyang girl Actually, eh. Oo. Mukha as namang in. practical siyang tao. Oo. So, masasabi natin sa ganitong conversation is most of them aren't practical. Hindi, di ba? In the Kasi K-drama parang world. yung sa akin, like, just thinking about how historically they also went through a lot and parang lagi na nababanggit na during the war, only Oo. rice and salt, yan lang yung kinakain. Parang feeling ko yun, kaya tayo may culture tayo na ubusin mo yung pagkain nasa plato mo or nasa harap mo, Correct. whatever. Oo. Kasi meron Oo. tayong ganun na scarcity mindset. Pero sila, meron dapat silang scarcity mindset, but no, food is just left.
Walang That's take true. home That's concept. true. Oo nga, actually. But I've never seen it nga. I mean, siguro parang it's so very different than from us. Kasi sa atin parang automatic na pag may parties in particular, parang may scene pa nga na parang lalagay sila sa mga like baunan, alam mo yun, uuwi. It's really part Lalo na of... pag pag Pinoy Mm-mm. to. Sino gusto na Oo. lumpia? Ganon. Labas ka ng mga Correct. Tupperware. Ganon. Correct. Diba? Oo. Lechon. Kailangan ng lechon dinidistribute Yes. pagkatapos. Correct. Oo. I even saw this TikTok that there Mm-mm. was this Korean living in the States na parang Mm-mm. napansin din ngayon na bakit nga ba wala tayong ganong culture? Kasi even in Western countries, yun nga, parang after ng party, meron din naman silang pa-take home Parang sabi niya, bakit nga ba kami, wala kaming ganon. Although parang, the thing is kasi, naisip din ako personally, because everything is communal, diba? They don't really use serving spoons. So parang, iuwi mo ba yun, mapapanis lang yun, puro laway na yung pagkain. So baka yun. Baka kaya din alam nila na no good na siya. Oo. Kaya, and then technically nga, pag nag-uuwi sila, usually banshan, right? Parang, kunyara si mommy, mag-uwi kayo ng banshan. Si mommy. Hindi siya galing pa sa where they served Yes. the banshan. It comes from The their ref. stock from the ref. Oo. Diba? Correct, So, correct. baka nga ganon. So, it's Dahil sa actually a laway. science. Oo. Ayaw nila ng food poisoning. Sino ba may gusto ng food Oo, poisoning? mas gusto ng food poisoning. Yung chan ko, mahilig ma-poison. Oh no. Wow. That was my week. Sabi niya. Ma-poison. FYI. Oo. Hinahanap-hanap niya. TMI pala, hindi Oo. FYI. Pwede rin naman, in-inform mo lang yung listeners. Correct. Okay. Totoo naman. Oo. Pero sa true, actually, going back to the Reddit inspiration earlier, parang marami rin nga nagsasabi na parang di nga nila napapansin. So it's, alam mo yun, it's a lot of people outside of Korea have noticed that nga. Na parang, sayang yung pagkain. Bakit hindi nila inuuwi? Sobrang sayang. Oo. Parang sayang yung food. Ganyan. And I think going outside of that pa, kasi I think we've also talked about this, na parang sa mga K-variety din, syempre, alam mo yun, it's a spread talaga, di ba? Pag sa 2 days, Yes. 1 night, pag nag-ano sila, pag kumakain sila, may mga prizes, talagang big-ass bowls of stews. And so many foods. And alam mong, makikita mo pag umalis na sila, na natitira yung pagkain. Nakaiwan So, lang. alam mo yun. Nakaiwan lang ba siya? Gosh, meron pa akong isang theory kung bakit. Baka hindi nila kultura to. Kasi Ano? notice, when they eat, Mm. everything is freshly prepared. Like, kaya, di ba, kung yung mga sabaw nila, like, Really? nagbo-boil pa, may heated thing pa, like, even in restaurants, alam mo yun, kumukulo pa yun and stuff. Even yung mga takeouts nila, parang, they really look like they're steaming hot. Sila pa nga yung nagpauso nung, di ba sa kanila ata yung nagpauso yung may steam, yung ipupul mo lang yung string, tapos may yung may mga deliveries. sa delivery, Oo. para maluluto siya, para super piping hot pa yung food by the time you eat it. Correct. Baka sa kanila din kasi, very important na dapat ang food freshly prepared. But Eaten not at the right including temperature. banshans. Oo. Oo. Yeah, Kasi gets. syempre banshan, that's fermented So, dapat prepared talaga yan. Mm-mm, So, mm-mm. baka kaya nila iniisip, I don't wanna take that home because I don't wanna eat like microwave, Correct. jiggy. Alam mo yun? And Parang, honestly, the only thing I've seen them microwave is the rice. Sa bahay. I've never seen them Actually. microwave anything else No microwavable except the rice. microwavable That's rice true. at home. Which So, I it makes a don't lot of like and sense. I don't understand for a rice culture. Wow. Mm-mm. Kasi diba, yung microwavable rice, para it doesn't taste the same. It's not so hard to cook rice. Kaya hindi ko lang, isa din yun, hindi ko maintindihan. Wala lang. Alam Mga mo, bubo. pag-usapan Ako, pa natin gets yan. ko. Kasi sa totoo, actually, sa true, parang sa K-drama in fair, hindi lumalabas masyadong microwavable rice. But when we see yung mga Madami rin K-variety, actually. talaga, sa K-drama, Oo. most mga convenience. Oo. Talaga? Kaya minsan nagugulat ako kapag may rice cooker. Usually yung mga nanay lang ang Oo. may rice cooker Yun Pero nga kapag yung mga parang, nasa city, living alone, Oo. Kaya, microwave lang din sila ng college student. Oo, Correct. diba? Or naka-dorm, ganun. pero baka Oo. going back to what Mon said, kasi syempre, if you live alone, and most of the time they live Lalamig alone, yung diba? rice. Lalamig yung kanin. So, mas okay na you make for one. Kasi kanin, hindi ka pwedeng magluto for one Batch talaga Correct. siya
So, baka ganun na nga. May Pero maliliit na 17, rice ang dami cooker. naman nila. Isa pa yun. Ang effort kasi maglinis Sa totoo lang, Oo. pipiliin ko rin mag-microwavable rice dahil ayoko maglinis ng rice cooker. Sa true, Yun yung pinaka-hate Oo. ko. And to be fair, maganda yung recycling culture nila. So, lahat Correct. ng mga plastics na leftovers nila, na-recycle naman. So, go. Correct. Oo. Sa totoo, actually. Pero hindi masarap ang microwavable rice for me. Kayo ba? Ako gusto Okay ko lang. siya. Gusto ko siya. I don't mind it. And I Oo. really like for example here, kasi wala tayong mga multigrain masyado. And if you buy one, parang sobrang mahal. So, nakakatuwa to have those sometimes. Yung option to have like multigrain rice that you can buy at the Korean store. So, yun, I even nakakatuwa tried lang. the ones with the beans, the different Yeah. kinds of beans. They're really good. I really enjoy it. Oo. Honestly, I really like the microwavable rice. Mm-mm. Kung hindi lang siya 50, 60, 75 pesos a cup, Oh, yeah, it is very pagtsatsagaan ko yan Kaya lang ang Correct. mahal. Oo So nga parang, Tsaka parang No. good for, dapat dalawang ganun pagkain Pinoy. Alam mo yun? Yung kain Pinoy kasi talagang bandehadang kanin yung kailangan mo. Correct. So, medyo Correct. kulang siya. Okay. So, nanggaling na tayo sa kanin. Ngayon, balik ulit tayo sa bahay. So, meron tayong quirk from the home ulit na pinag-usapan namin. Okay. So, ito naman, this entails, kung meron tayong mouth, meron din tayong foot. ano sunod? Disease? Segue? Ang ganda ng segue natin, foot and mouth disease. So, ang aming next na gustong pag-usapan na medyo quirk nila na namin maintindihan is their footwear quirks. Okay. This one is actually my own personal one, which is yung mga, alam natin naman, as an Asian country as well, we don't like bringing our, outside shoes in. Sila din, very evident. Meron pa nga silang, yung parang foyer nila, na ang pangalan pala ay Monica. What is it? Yun, Home ala, what? I said Ala. it to you. Yun Hyung Kwan. Yun Kwan. Kwan. Yun Kwan. Yon. Okay. So, ang tawag sa foyer nila, yung, alam mo yun, the lower part, when you enter the house, is a yunguan. Okay. So, iwan nila yung mga sapatos nila doon. Pero yung pinaka-ayoko talaga is, pag iniiwan lang nila, hindi nila inaayos. Bakit nakakalat? Alam mo yun, parang Yeah. like yung, diba, parang kaya, tas, pag marami pang tao, naghahalo na. Correct. Parang meron akong example, mas kay variety ko siya napapansin, honestly. Like, for example, sa favorite show natin, yung kay Yoonji. Nalito na ako sa mga pan. Yung G. Yung kay Yoonji show, yung Nothing much drinking show. prepared. Nothing Oo. much prepared. And then, syempre, maliit lang yung house niya, tas marami siyang staff. And then, all their shoes are there right in front. Tas walang Yeah. nag-aayos. Pag manood ka ng mga K-pop variety shows, or ito yung parang yung mga ano nila, what do you call those things? Mga Parang reality nila. Reality. Yung mga reality shows nila. Tapos pagpasok mo sa bahay nila, puro nakakalat ng mga sapatos. I really don't understand that. Kasi bakit hindi natin kayang iligpit? Correct. Tsaka yung kay Youngji pa, because Mm-mm. since her place is so small, usually, pagpasok ng idol, dun sila nagbabawan. So, parang nagbabaw ka, tapos nandun siya sa sapatos, yung ulo. Si Hoshi, Correct. alala ko yun, nagbaw siya, tapos nandun siya sa mga sapatos. Oh my gosh, bakit? And like, tayo kasi, at least ako, yung mom ko was always like, kailangan yung shoes magkatabi kasi kung hindi, it's malas or something. Parang may ganong superstition about shoes na dapat magkatabi sila, magka-partner, and maayos. Hindi pwedeng yung isa upright, yung isa nakapabaliktad. That's malas. They Correct. have to be Oo. upright pareho na maayos. Correct. Kasi Sila tsaka wala naghahanapan silang ka pa, di ba? Parang, Oo. paano kung pare-pares kayo sapatos, sponsored kayo by one company? Correct. Di ba? Kaya nagkakawalaan kayo ng mga shoes. Baka sa upbringing na to, Char. Mm. Parang may naalala ko, hindi ko maalala kung sinong guest kay Youngji, pero parang super particular niya. Baka nga si Jin, I'm not sure. Parang, nung pagpasok niya, parang sobrang particular niya na I have to, put my Put them shoes together. neatly on the side, Oo. parang ganun. So, baka depende din siguro sa tao. So, yung madami lang sa Ah. kanila, makalat lang talaga. Baka. So, Or masyadong at home na at home. Because technically, Mm. diba, I mean, everyone has that. So, parang automatic pag makita nila na ganyan,
Tapos yung setup pa, like yung shows nga nung Nothing Much Prepared, home setup, home feels lang siya dapat na Correct. tambay Oo. diba? Oo. So, baka parang na-feel talaga nila na at home sila. I'm sure, kahit na may mga may mga idols, artista dyan na, kunwari, neat maglagay ng shoes pagpasok dahil nasa show, pero sa sarili lang bahay, bleh, alam mo yun? Makalat That's din. true. Burara din yung Oo mga nga. yan or something. Oo nga. Baka lang naman. Baka lang naman. Yung siguro yung nag-stick din kasi sa akin, nung parang nag-home tour si RM ng kanyang massive apartment. And then, he had like several, nice shoes. I mean, obviously sa kanya lang. Tapos nakakalat lang din dun sa tabi. Na parang, and I mean, we went to Clark, diba? And then the house that we went, the apartment that we got, parang meron pa siyang closet sa gilid eh. That's where you put your shoes. Parang why don't you pick it up and then put it there? I mean, I know naman if you have like the shoes that you always wear, you have it always there. Pero, yung iba na hindi mo na ginagamit, kind of like keep it inside. I don't know. Shucks. But maybe it is a cultural thing. I don't know. Pagpapalaki. I think it's I don't know. Because sometimes I'm messy. Kung pinapakanggan ako ng kapatid ko, i-judge niya ako, kapal na mukha mo, nagko-complain ka about messy shoes. Tingnan mo nga yung walk-in closet. Kung gaano kakalat. Kasi nandun na yung closet. Pero in all fairness, walk-in closet kasi siya. So, nakatago siya from the public eye. Oo, hindi siya yung pagbungad naman, nandun na. And then, nga. minsan parang wala kang choice kundi apakan yung mga shoes kasi sobrang dami ng layers ng shoes na nasa harap mo. Diba? Tapos malayo ka na from the ano. Tapos minsan naapakan na nila yung ibang shoes. Like, no! Ewan To ko. be fair, Oo. point Diba? yan. Sa So, bagay, baka kaya naman ako, kumbaga, yung tawag nila yung bihis ahas. Yung kumbaga nagtatanggal. Kasi, space ko yun. Exactly. Pero kung communal nga naman, Diba? Akala ko pag sinabi mong bihis, habang naghuhubad ka, okay. mga ganun. Pero yung mas ko sa footwear, yung communal sa banyo. Ayan. But more of like, so diba there's usually like a pair of slippers na ginagamit ng lahat. All members of the family, yun lang ang shower slippers ng lahat. Na parang ang gross. Yeah. Pero in my head, the entire time, every time I'd see that, tas may ganun detalye, nisip ko, baka kasi sanay sila na wala silang body odor. Pero mukhang mali ako. Dahil, diba sabi nila mga Koreano, walang body odor. Correct. But according to Pia, hindi yun totoo. Merong iba, may foot odor. Yeah, iba yung body odor sa amoy ng paa. Kasi napanood ko sa Running Man, talagang pinoint out ni Somin na may mabaho ang paa at na-conclude nilang lahat na si Sichan yon. Hi Sichan! Ano ba amoy ng paa mo? Bakit na-skandalo yung buong set ng Running Man dahil dito? So wala lang, inisip ko lang kasi kung like, wala ako kaya ako nandidiri kasi yung thought na mag-share ako ng bathroom slippers sa ibang tao na mabahong paa para ang gross. Yeah. Pero baka okay lang sa kanila. Or baka wala rin silang foot odor except for Sichan. Bukod tangi siya. Do they always have bathroom slippers, no? Parang as in, that's pretty standard. Parang they do. Oo. Tsaka, or if you're sharing lang. Parang, especially yung mga middle, lower income sets. I mean, mga household sets. Shared, yes. Number one, shared bathroom. Tapos, di ba yung mga Asian bathrooms, yung maliit na tipong yung shower is already Halos the toilet katapat na ng and toilet. Correct. sink area. Oo. Wala talagang area for the shower. Na minsan, yun pa yung ginagamit nila sa paggawa ng kimchi, di ba? Doon sila Correct. kimchi keme na para wow, di ba? It's kind of near the insane. toilet. My goodness. Okay, that's So, another thing that's we cannot understand. Yeah. But, I mean, it would make sense for them to do kimchi making. I mean, if they're in like a small household, That's they true. do it in the bathroom kasi yun yung madaling linisin, di ba? Correct. Bakit yung tatampisaw ka ba sa kimchi? Hindi naman. Hindi pa. Oo. Tas Medyo diba, aggressive mabaho yung yun and medyo all aggressive that. pag ganyan. Kung ano, kung hindi ko alam. Baka depende sa kanila. Gets. Yeah. Pero super gets, actually. Actually, natutuwa nga ako sa konsepto na meron silang ganun eh. Na parang shared, bathroom slippers to begin with. But yes, sa share. Paano kasi kung kunwari,
basa na yung isa, nakakaligo lang yan, sususuotin mo, basa din. Parang feeling ko yun yung Correct. for Oh me. my It's not the God. germs, it's not other person using it, but the fact that it's not dry if Yeah. ever someone else used it before me. Parang like, Yeah. Pero baka kasi the shower slipper is meant to be worn because you're showering. So parang in their heads, okay lang nabasa siya kasi mabasain mo rin siya. pero paano kung magsi-CR lang ako? Ah. Magsi-CR ako, basahin pa ako. Baka hindi ako makaihi niyan, girl. So baka sa mga may mga sagot tungkol dyan, I think dito wala tayo masyadong sagot. Wala. Wala tayo masyadong conclusion dito. Just utter confusion. Wala. Assumptions lang. Assumptions lang. Correct. Another one na napansin namin, and I think dahil kultura din talaga nila to, parang this is something that they do na very important to them, as with everyone else in the world. What? Which is technology and their phone habits. Ayan. Ang kanilang phone habits to begin with. So, may mga napansin kami, ang nakita namin sa mga comment sections in the interwebs na medyo weird phone habits na nakikita sa K-drama. So, ang number one na pag-uusapan namin dito is yung fact na hindi sila nag-charge ng phone sa mga K-drama. Parati siyang may batteries. Bakit? Narealize ko, alam ko pala yung sagot dyan. Ano? Wala. Kasi phone prop siya eh. Oo. So for Correct. continuity sake, I mean, ang hirap na kung nag-change yung bar Oo. ng whatever, 'di ba? So might as well dapat laging fully charged usually or although may mga eksena naman na mawawala ng bat and stuff. Pero syempre, is special na nila yun. That's true. Pero that's true. ayun, para ganun. Tsaka din yun din yung reason kung bakit. Although baka mas issue ko kasi most of the time they keep their phones as is. So as in mukhang galing store, hindi sila mga phone case, etc. Oo. Na well, one, pwedeng sponsored or two, pwedeng sponsored. Hindi. More of siguro beef ko lang kasi bigyan niyo naman ng personality. Kasi sayang naman kasi ano din siya eh. Like, alam mo yun? Prop siya Yeah, eh. it Like, helps with the, yeah, character. with the character, story. That's Although true. sometimes they do. They have pop sockets. I Yeah. noticed that. Pero yung Para sa phone, ay, hindi. Wala lang. Yung sa pop socket. They usually have that so that, pag may eksena na nanunod sila habang kumakain. O di, madali nang nakaprop up yung up siya. phone. Oo. Yeah. Pero yeah, yung sa phone case, kahit naman sponsored yun, I remember there was a Samsung phone before na may kasama na rin siyang see-through case eh. I had one of those that it came with it on the box. Pero yung sa yung sa walang phone case, as in, yung iba, kahit yung mga idol, minsan yung iba, parang I think hindi natural sa kanila. I remember, di ba, si Mingyu, di ba, ilang cellphone na nasira niya? Yeah, his iPhone, di ba, na nabasag. I Kasi mean, hindi siya nag-phone case. hindi siya nagpo-phone case. I mean, Parang kung I feel nilagyan niya so- ng Casetify, hindi yun mababasag. Hello. Yun nga eh. Pero yun nga yung thing, kasi parang I feel so duped. Now that you're mentioning na hindi siya nag-phone case. Kasi gusto ko bumili ng Casetify dahil sa kanila eh. May iba na gumagamit. May iba Si na. DK. Si Oh, DK si gumagamit DK, si ng Hoshi Casetify. rin. Oo. Oshi. Okay. That's true. Parang gets ko rin naman na parang, siguro nga, I guess kung sponsored siya, hindi mo talaga siya pwedeng lagyan ng cover. Alam mo yun? So, kumbaga parang yung personality na lang nung character, nilalabas nila sa kung ano yung klaseng phone ang hawak nila. Yun na lang yung iniisip ko. Parang kunyari, like, pag flip phone siya, ibig sabihin, medyo mas, modern, Young. upscale, young person. Alam mo kung sino yung nagpo-phone case now that I've realized? Sino? Older people. Kasi kailangan yung specific yun yung ang kailangan phone yung may case wallet. nila. Oo, kailangan the wallet type. Kailangan specific. So, Correct. ibig sabihin, yung mga leads lang yung hindi nagpo-phone case. Pero like, Correct. yung mga like, supporting cast, especially the older people, na nasa provinces, Countryside. I guess. Correct. Countryside. Sila yung mas naka-phone case. Ganun. Yun. Tama. Although dun sa mga sponsorship din ng phone, minsan kasi kapag yung lead mo, alam mo na struggling siya, tapos nun, yung latest na Samsung yung phone niya. Parang, Correct. wag Yun yung naman natin weird. sa kanya ibigay. Ibigay natin sa Oo. boss niya. Correct. Lolokohan dito. Oo. Wag naman yung Ay, latest. Kahit na yung Don't mga a worry. year ago lang, ganun. Diba? Struggle din yan dito.
Bakit? Kailangan mo Kasi, talagang Hindi, wala lang. Kasi sponsor. Dahil, kunyari, siya yung bida. mm-mm. Syempre, gusto ng brand, siya yung may hawak. Correct. Kahit na oo. hindi nagma-make sense. Minsan, kailangan mo pa kausapin yung brand. Sir, hindi kasi magma-make sense, blah, blah, blah. But sometimes, they really insist. So, sometimes, sige na nga, or whatever. That was Yeah. before. Ngayon, I feel like mas particular na yung brands and production na, mas strict na sila sa mga ganyan. But I kind of remember a time na parang, talaga? The latest iPhone on a struggling man? Okay, Oo. sure. Oo, Labo, di ba? And ang last natin for the things that we find in K-drama is, eto, interesting topic to. And I think we already touched on this way, way back, a long time ago. Pero, we really don't understand Egyo. Sobrang Ako, hindi ko actually, okay talaga lang. siya gets. Okay lang sa'yo? Paano Ako, kung okay may lang. nanligaw sa'yo, as in first date ninyo, tapos sabihin niya sa'yo, Trency, can you pay for dinner? I left my wallet at home. Ang expectation ng Egyo is more female. In my head, Hindi, kahit lalaki Kahit nag-i-egyo. lalaki nag-Egyo. Ako sa babae, siguro mas accept ko pa. Pero pati yung lalaki, ine-egyo. Pag first date, parang hindi ko matatanggap. Kasi parang hindi pa kita kilala, bakit pinapakita mo yung side ng pagkatao mo na nakaka-turn off? Baka icebreaker lang siya. Yung icebreaker na yun. Hindi ko alam. Egyo off kami, ganun. Pa-cute Wala lang. ganun. Para malaman kung anong paano mo i-respond yung ganito. Kung ganito ako mag-inarte. Kung maki-egyo back ka, at least may idea siya na, egyo person Egyo to. person siya. Pero kung sabihin mo, uy, ulul, wag kang ganyan. Hindi alam niya na ganun kang tao. So O, ano diba? lang pala siya, kumbaga parang kumbaga parang testing ground siya. Kung ganun, parang okay, hindi tayo talo. Parang ganun na lang. Alam mo yun. Personality trait. But I guess siguro Egyo as, in K-drama, Egyo as a motivation for characters. Baka siguro yun yung Actually, natin. I wonder if it works. You know that, because they use it, diba, all the time to, kunyari, lalo na female character, to get what they want. Yeah, Diba? yeah, They make pa cute, parang ganon. Oo. I wonder if that really works in real life. Wala lang. I mean, I-try I'm mo, sure these tas are- kwentuhan mo kami. Oo nga. Alam mo, Mon, yes. Si Mon pa talaga inano natin. Oh! ako yung sasagot na, uy, ulul, bakit ka ganyan? Gawin mo sa salamin muna, tapos tingnan mo. Try mo, masisikmura mo yung sarili kunwari mo. mahuli ka ng MMDA. Oo. Tapos sabihin mo sa'yo, Kuya, I did not see the light. Nasapakin ako. Girl, baka paalisin ka na lang. Pero hindi yun yung effect ng egg yun na gusto mo. Parang pinaalis ka na lang kasi parang, oh my God, I can't with this girl. ano ba yung kausap ko? Kuya. Parang gano'n. Oo. Next time na lang, please. You know? So, Sorry, kunyari, hanggang ganun lang life, limitation ng egyo ko. Yung may ganun. in real life, sa true, saan mo magagamit yung egyo na mag-work siya? Sa tingin mo? Feeling ko, pag desperation, Oo. pag kailangan ko na talagang umihi, tas ang haba ng pila. Girl, kaya mo i-sustain yun. Mag-egyo ka, tapos ihing-ihi ka. Ang hirap. Please. Sige, can I? Ganon. Can I go first? Ano ba yun dito? Pipigain yun. Pero feeling ko hindi rin magigets ng mga tao sa pila eh. Oo nga. Ginagawa nito. Oo. Bakit ganyan siya? Oo. Baka masapak ka pa sa bagyo. Tsaka kasama siya lagi sa idol package, di ba? Lalo na parang pag may interview, kailangan mag-egyo ng mga idol, kahit mga lalaki. Oo. Hindi ako natutuwa. And sometimes they make a face. I mean, Oo. yung pag napipilitan. Parang, Correct. kailangan talaga. As in, Oo. cringe talaga siya for Oo. them. But why? Bakit kailangan? In real life sa kanila, uso pa ba ang egyo? Kasi para egyo seems like, ang luma na niyang concept. It's been a while. Oo nga, it's been yun nga eh. there for a while. And when we see it Pero sa sa K-drama, sa mga napapanood ko sa K-dating shows, Oo. nag-egyo pa rin sila. How do Nag-i-egyo they use sila. Oo nga, parang nag-i-egyo sila because parang
dahil alam nila na egyo yun, or egyo talaga siya, as in, pa-cute siya talaga na yung Wala pa Oo. ako nakita na sinadya na parang talagang unless nagpapatawa. Pero minsan kapag may mga gusto sila or pag nagpapakute sila dun sa nilalandi nila. Tapos ito nga, Oo. parang my husband was the one who noticed it. Na kapag nag-eegyo na sila, nag-end lahat ng words nila to NG. Kamsamnidang. Ganon sila. Sarang heng. Sa NG nag-end yung mga words. Kaya parang minsan pag inaasar ko din yung asawa ko, ginaganon ko rin siya. Kamsamnidang. So, nahuli ng pulis, kuyang! Oo, kuyang. Diba? Kuyang. Hindi ko Sorry po na. nakitang. Sorry na! Next time na lang! So, in fairness, at least yung lang, may NG talaga. Oo. Pero medyo softer dapat para cute. Oo. Kailangan na medyo nandito sa ilong mo yung tunog. Oo. Kuyang! Ateng. Oy, pati yung pag-ateng. Ateng. Ateng. Girl, pero parang hindi iniegyo ang ateng. Ateng. Pag pag may utang ka, or kailangan mong bayad, tapos kulang ka pala ng piso, gano'n. Ateng. Ateng. Oo. Sige na, baka okay lang. Ganon. Hindi pa ako susweldohan, ateng. Nahirapan ako in fair. Pinawisan ako. Nahirapan ako. Akala ko, kaya kong tumanggap ng egyo, hindi ko kaya palang gawin ng egyo. Nahirapan ako. But do you think it'll naturally, if you're saying, kasi, wala, kung nanlalandi ka, do you think it'll naturally come out? I think sa Wala kanila, lang, because knowing it's their na meron na culture. tayong ganon. Hindi, Pero pero ako hindi. dahil alam natin, or immersed tayo sa Korean egg culture, or familiar, do you think it'll ever come out? Wala lang. Just a Ako, thought. sinasadya ko lang para lang asarin yung asawa ko. Pero hindi ko siya lalabas. So far, hindi ko pa siya lumabas ng siya lang. Same. Parang hindi ko pa naman nai-imbibe ang egyo sa buhay ko. Try natin Yes. bukas. Sige. Okay, so, ayun po ang ating mga K-drama quirks. But of course, hindi lang naman K-drama ang kinokonsume natin na entertainment from them. Huwag natin kakalimutan ang K-pop. We have a few lined up. Hindi ko lang kung may explain natin na maayos to, unless si Pia. Kay Pia kasi to galing, actually. Ang medyo hindi na maintindihan is how they formulate their English phrases in their Korean songs. Kasi minsan talaga hindi siya nagme-make sense. In my head, poetic license, maybe? Para lang mag-rhyme or something, pasok sa beat. So, I don't know. Hindi. Tawag mo bang poetic license? Kasi ang pinakabubog ko talaga, sa lahat na hindi ko ma-accept at ginugol ko na yung lyrics, yung sa People Part 2 ni Yoongi, yung mga kinakanta ni IU. Ano ang ibig sabihin ng, so time is yet now, right here to go. I know you know, anything does know. So time is yet now, right here to go. Nobody doesn't know anymore. At least that one, sige, kaya pa yung nobody doesn't know anymore. We don't know either, Ayu, because your words, we cannot understand. Anong klaseng poetic license? Ano ba yung, ay, hindi ko gets. Hindi ko alam. Baka na-finail siya ng Papa God this time. Ang laki-laki ng hype. Ang dami nag-English. Bakit? Alam mo, oo. Sa true. Ang laki-laki nga ng hype. Alam mo, tsaka Google lang naman yun di ba? Di ba? Hindi, pero Oo. sige, pwede namang medyo lost in translation. Pero parang, i-double check natin. Oo, correct. I-double check natin ng konti. Di ba? Konti lang. Oo. Bilang ang dami nyo ng mga I mean, the reason why they put English din naman ngayon, kasi syempre, para mas konting relate, di ba, from sa kanilang greater market, which is outside of Korea. Pero paano kami marireach kung hindi na maintindihan yung kaisa-isang phrase in English? No, I was trying to remember, pero parang nagme-make sense pa lang. Kasi for the longest time, hindi ko maintindihan yung part ni Mingyu sa Darling, yung something about tequila. The taste of this tequila I'm drinking now. Something like that. Isn't bitter than my heart? Tama? Oo, Yung ating lyrics. oo. Oo. Parang it makes sense but It makes doesn't. sense. I don't know.
Pero yun, parang pwede pa yun poetic license. Pwede Diba? pa, pwede Pasok pa. siya. Oo, correct. Hindi tulad nung yung kay Ayoy na gibberish. Correct. Oo, diba? Parang that's right there. There you. You want? Or parang it feels like they did a literal Google Translate to the lyrics from Korean to English. Naisip ko lang kasi yung sinabi mo dun sa darling. Di ba dati din iniisip natin, bakit ba siya darl plus ing? Plus ing. Actually, yun din. The titles din, no? I'm trying to recall. Ang kung sinabi yung mga kasi nila, titles kasi na yung weird. ing is, di ba, it's a suffix that means it's ongoing. So parang yung darling is forever. Parang yun yung point nila. Pero bakit natin hiniwalay si darl? Tsaka anong ibig sabihin ni Darl? What is Darl? Who is Darl? Diba? Hindi importante si Ganon? Darl. Ang importante yung ing. I feel like slowly ko nagigets why. Like for example, yung si Vicha nga. Si Vicha. Oo. Na, kasi Vicha is like illuminate. Parang ganon. In Korean. But they wanted it to be a little bit more universal sounding, I guess. That's why they made it Vicha. I guess iba lang din how they do their play of words kasi 'di ba ang dami din natin mga titles like apa yung apapa ni IU tapos yung lalali na recently ko lang nalaman na lalali means something or sounds like a Korean word that means something, that's why the song makes sense to call it lalali, parang ganon. Parang I guess dahil hindi rin natin alam yung language and the way they do wordplay. And alam din natin na iba how they do wordplay, right? Like, when they do that acrostic poetry. Sometimes honestly, it doesn't make sense to me, the words that they say, but it does to them. So, correct. Yun lang naman. Baka lang kaya may ganun na, what's going on? Hindi natin maintindihan. Although, iba pa rin naman yung sa original nating pinag-uusapan na when they translate it to English, it's completely different. Like, literal, sana please you ask like someone who can speak the English language so that it would make sense. It would translate correctly into a full sentence or full thought. Hindi man lang, okay lang na hindi full sentence kahit thought man lang, diba? Yeah. So, sobrang agree. I mean, marami na kasi international fans, diba? So, alam mo yun, parang andito kami para tumulong sa inyo. And speaking Call of us. And speaking of international fans, ang next natin pag-uusapan ay ang parang medyo kakaibang mga nangyayari sa isang meet and greet. So, what we find weird, not weird naman, pero what we struggle to understand about meet and greets is yung cosplaying ng idols. When the fans bring in stuff, costumes, jewelry, and then they go up and then they ask the idols to wear them. Medyo may, naman tayo, konting theory about it. So, yeah, it's basically fantasy. You are, them idol, kaya nga naman sila idol kasi they are up there in that pedestal. They are people you idolize. So, why not put people you idolize into costumes the way we do that. We do that to our idols, diba? Idols, exactly. aka, I don't know, dolls, whatever. So, why not do it to them? Kahit na totoong tao sila. And sometimes I know they feel awkward about it, but it's okay. They know the job, they'll do it anyway. Yeah. Kahit na Hirap baka silang kumita ng pera napipilitan. moment. Correct. Pero ito talaga yung mas, actually kapag sa China yung fan meet, dun siya nagiging pinaka-wild eh. Kasi pag sa Korea yung fan meet, medyo parang tame lang. Parang konting whatever. Pero sa China talagang, because thank you Shenzhen Shopping Sorting Center, Correct! lahat Kasi galing available. Correct! Sige, go! Same day delivery pa. Hindi ka kailangan pa sorting center. Oo. Sila yung madyamante. Kasi parang kung Korea, Japan. Pag Japan, usually cute characters. Diba? Most of the time, mga anime characters pa. Na medyo cute kasi, you make them wear like varsity jackets or yung mga ganong stuff ba. Pag Koreans, cute, yung maraming bulaklakin. Pero pag China nga, my God, ang daming diamante. Hala, ang daming humikinang. Yung mga cultural costume talaga. Na parang, May isang beses pa nga, diba, si Hoshi nilagay nila sa potato chip bag? Diba? Sa ulo niya.
it's cute, but okay. Ewan ko. Gusto ko yung cultural thing. Kasi, di ba parang meron silang dinala doon na pang Miss Universe na headdress. si D8 ata yung Ming Hao nakita ata photo. yun Ming Hao eh, yun. oo. It's, as in, talaga, ang laki-laki niya na cultural headdress. Na parang, I know what your fantasy is now. Alam mo yun? Cultural. Yeah, it's all fantasy, no? Oo. Although sometimes ang awkward kasi yung iba parang like you can kind of feel na it's headed towards bondage or something. Exactly. Yung may mga pakagat ng mga rose, Oo. yung may mga chain sa mukha, yung Oo. I mean, I know naman there are limits and I guess utak na lang din natin yon kung paano siya tumatakbo at paano natin i-interpret yung mga itsura nilang ganon. Pero Correct. parang, I mean, it's really part of the business model, I guess. I mean, Yeah. to become an idol, you have to be Oo. okay with that. Alright. Ready na ba True. tayo? Paano kung pag ganyan tayo? Kaya nyo? Tayo yung imi-meet and greet, tapos tayo magsusuot ng mga outfit. Tayo yung papagsuot. Kunwari, marami na tayong fans. Wow. Tapos papasuotan tayo ng mga ganon. Yung may Tapos mga may fan meet bulaklak tayo sa ganon. China. Oo. Kasi mga ganon. Marami pa nakikinig ng One to Sarang dun. Oo. Kasi more Kasi gusto mag-English at understand that. Tagalog. Oh my God, pwede tayong maging pwede tayong Alice, maging go! ambassadress ng Shenzhen. One to Shenzhen. What the That's us. One to Shenzhen Sorting Center. Parang sa sagot dyan, I think kaya ko. I mean, if it's my job, yes, I'll do it with glee. If it'll pay, why not? Yeah, and if it's for my If that's fans, how you then get the yes. bag. Oo. I mean, kung matutuwa kayo dahil sinuportahan nyo kami, sige, gawin ko yan. Oo. Wag lang yung sobrang extreme. Ano yung extreme Bondage. para sa'yo? Yung tae. Tae pa rin. Magsusuotin nila ako yung embarrassing na sa pagkatao ko. Alam mo yun? So, pagsuotin nila ako ng So, ano yun? ng tae. Bakit laging yun? I guess there's wala akong masyadong boundaries, I guess. It's Ako, what I mean. boundaries ko siguro political. DDS shirt, mga ganon, check. Oo, oo. DDS shirt sa ano man. Yun yung fantasy! Yun yung fantasy ng fan! Nakakatawa yan. And last but not the least, bilang sobrang scandalous ng pinag-usapan namin pagdadala ng mga ng mga political paraphernalia sa meet and greet. Let's talk about the term scandal in the K-pop world. Bakit nga Or ba? Hallyu. And Hallyu, actually, true. Hallyu in general. Bakit nga ba ang bakit nga ba scandal ang term sa isang dating rumor? Why is it called a dating scandal? Scandal. Yeah, Correct. scandalous. Like, why can't they use the term rumor? Like, why is it a scandal? Why is it automatically a bad thing? Feeling ko nga, for them, scandal, I don't know, yun yung translation nila to rumor. Because sometimes they use it loosely as if the term scandal isn't such a big deal. I mean, most of the time it is. Pero gets, parang sometimes, parang it's like, why are you using that term? Kasi sa atin, ang scandal, like, Sex rape. tape. Sex tape. Alam mo yun? Correct. Yung mga crimes talaga, that's like a scandal. And they're like, scandal meaning rumors that they did this. Gone. Usually naman hindi pa proven. Anyway, point is, masama siya. Pero in Korea, parang automatic, ang dating, because they use scandal, masama siya. I mean, the term kasi is so negative. Yeah. Na parang, hindi ko talaga siya ma-connect. I mean, maliban sa alam na natin yung whole thing nila about idols dating and, actors dating, parang everyone has to be on board with it. Kebs na lang kung anong nararamdaman ng totoong tao. Alam mo yun. But I just don't understand the term scandal. Yeah. Why can't they use it as rumor? I mean, why does it have to be such a huge negative pull? Yeah. Feeling ko kasi it has really ended careers. Kaya talagang scandal yung ginagamit nila. Parang,
Actually, iniisip ko ngayon, yung pinaka-last na scandal that we heard of was yung kay Karina, tsaka anong pangalan niya? Si Alchemy of Souls. Yeah, yeah. Jaewook. Jaewook. Yeah, Ay, Jaewook. yeah. Jaewook. Yun yung scandal. Pero when Ailee and si Siwon ng Singles Inferno, it wasn't called a scandal. Yun nga. When it was eh. revealed that they're getting married. Like, Oo. what are the boundaries or limits? Because Espa is huge and trending. Kapag nakipag-date sila, scandal yun. Pero kapag ang isang Ailee ikakasal, it's just a wedding announcement. Even if it's the first time we're hearing na may boyfriend pala siya. Yung kay IU wasn't called a scandal, right? It was just confirmed A dating. reveal. A reveal. Actually. Oo. So baka I may guess nga, no? boundaries sila na parang kapag BTS scandal yan. Correct. Pero May kapag- recent na naman si Jimin. Talaga? basa Kanina niyo siya, yun? kanina Oo. siya Ano chicharese? yung scandal niya? Oh my God, The ni-reveal na actress? niya ako? Charot. Wala ko break na kayo. Ba, ano nangyari? Akala ba kinalimutan mo na siya? Okay, sorry. Sino Wait, actress? Actress? Sino Like an actress. Hindi ko masyadong binasa into it, but it seems like it's happened before. Like the same actress, like, made it up or I don't know, something like that. That's what Army's saying. Okay. Anyway, check it out na lang. Hindi ko siya masyado binasa. Pero yun yung nakita ko this morning na merong current dating scandal si Jimin. But yeah, you're right about, parang, I don't know, depende kung gusto ng public yung tao or not. Oo. Kasi yung kay Miju and the Oo nga, it wasn't like footballer, Oo. yeah, parang it was just a Reveal. confirmation. a Yeah. confirmation. Correct. But like, Baka depende nga kung sino. At kung Or paano kailangan nalaman. At Mm. kung paano siya nalaman. Kasi yung kay yung kay Espa, kay Karina, tsaka kay Jaewook, may photos eh, 'di ba? Mm. So baka kaya scandal. Kasi yung kay Miju ba tsaka dun sa reveal siya eh. Wala naman silang may Hindi photos nila, din of Oo, them. May pero photos hindi nila yun din. ni-reveal. Parang na-discover. Kasi same angle. ganun. Okay. So baka nga depende sa tao kung sino yun. Oo. End of the day. Oo. Kung ano yung boundaries na yun, I mean, I'm sure we have our own suspicions about it. Kaya feeling ko pag idol at the peak of their career na dapat wala pa silang jowa, Scandal yun. scandal yun. Oo. Pero ang sad lang. Kasi parang automatic scandal. It's like you're not giving them a chance anymore. Exactly. Alam mo yun? It So is so parang ang sad. lungkot. Kaya ako laging nako-confuse with the term. Yeah. Na, Yeah. I mean, okay lang naman na hindi Mm-mm. kayo okay with them, but that's their life. But then again, as we know, Yeah. hindi ganon ang kultura nila doon. Kailangan may say talaga ang public sa everything. Yeah. But I don't know. I just feel like But it's so yeah. unfair. Mm-mm. And because it's the media labeling it as such. And when media That's is true. supposed to be like the more neutral, hindi sila para mag-label na scandal ito hindi scandal. That should be like Correct. public opinion na. Dapat Mm-mm. sila That's true. facts lang as is. Correct. Media. Consider ba natin ang Dispatch as an honorable publication? Ano siya? Baka nga media, no? Lalo na, syempre, yung mga scandal, sila nga yung mga sikat. So, syempre, if they label it as scandal, It mas maraming, sells. mas marami kang, you know, Mm. masisell Views. nga. Oo. Yeah, oo nga. Tabloid type of scenario. Boo. That kind So, of yun na media. nga yun. Boo. Oo. Give them a chance. Boo. Oo. Unfortunately, so... We'll give you a dictionary. Mm-mm. Sometimes Kung may you know, I know you know. Sabi pa ni Ayu. Oo. And I think yun talaga ang pinaka-truest na sinabi ni Ayu. Kaya, In English. I mean, in English. Oo, I think we should make it our motto in life. Oo. Post namin. And- Gaganda namin yung art correct. card. Go mon. Oo. Tama. Okay. So, those are the few quirks that we have pulled together at napag-usapan namin tonight. I'm sure sa mga nakikinig sa amin ngayon, marami pa kayong naiisip. Kung may maisip kayo, please, don't hesitate. Message us. Makikita nyo naman yung mga posts namin on Instagram, on TikTok, on Twitter. Mag-comment kayo doon. We'd love to talk to you guys. Pag-usapan pa natin ibang mga
things that we don't understand their culture, even if we love them so much. Correct. I think Hindi ganun naman naman nabawasan talaga. yung love natin sa kanila. Exactly. I think, na-enrich pa siya. Di ba? The more you know about the person, the good and the bad, the things you understand, di ba? All the more that you should love them. Of course, meron po tayong game. Hindi siya game, actually. Ano? This is called a debate. Oh, Magdi-debate tayo. lonely night. Okay. Yes. This game is called In Defense of. In defense of the topics that we just discussed. Okay. So, kami ay mga cultural defenders of these topics. So, I've asked the girls to give 2 topics from tonight that they feel is the most confusing or the most unforgivable for them. Cannot take it. Yun. And then, bubunot ako, literal. Nabubunutin natin siya sa aking mahiwagang box. Okay, kung ano yung topic nila. Okay? And then, once they get their topic, kailangan lang na i-defend for 1 minute yung topic na yon. And why for them, it is a very, very important, life-changing quirk. And it's for the betterment of mankind. And the Hallyu world. Yes. Okay. So, kung kanina yung maintindihan, ngayon, kailangan namin mapaintindi sa inyo, mga listeners, kung bakit siya importante. Okay? Game. Alright, game. Okay, I'll start with Mon. I'll make bunot. Food. Bakit sila hindi nagtatago ng pagkain? Pia. Pia will get, bakit na sa cake ang box? Bakit ganun yung pagkakahiwalay ko ng word? Bakit nasa cake? Bakit nasa box Nasa box. ang cake? Bakit nakapatong ang cake sa box pag binibigay sa birthday celebrant? Important. Okay. And for me, English words in Korean songs. Bakit kailangan ganun ni Ayu sabihin ang English words na yun? There, the way, the hell, in the box. You have 1 minute. P, are you ready? I'm ready. You are cultural defender number 1. You may begin. Alam naman natin that Korea is all about aesthetics at kung gaano napakahalaga nun sa kultura nila. And it goes beyond food, it goes also with how you present yourself, even with the way they write, the way they, may nagsabi din na teacher iba isa kasi mag-layout kapag mga posters and all of that. And ang pagkain, it always starts with the sight, with visuals. So, ang cake, hindi yan masarap kung hindi siya aesthetically pleasing tignan. At hindi enough na nandun lang siya sa kanyang maliit na plato. Kailangan siyang ma-elevate at ilagay sa kanyang box para mas exciting siyang tignan, hindi lang nung taong kakain nun, pati tayong mga manonood. At nakikita natin na, wow, ang sarap ng cake kasi nasa pedestal. Kailangan nasa mataas siya na lugar para mas ma-appreciate natin siya. It boils down to aesthetics and really eating with the eyes first before you enjoy it with the rest of your senses. Oh. Wonderful. Well said. I think Samnidang... lahat na ng cake ngayon kausap mo, no? Thank you! Inubo si Trenzy sa lahat egyo ko. Oo nga, inubo ko sa egyo mo eh. So, punong-puno ka pala ng egyo, Pia. Next is Monica. Are you Okay. ready to defend Sure. food na tinatapon at hindi tinatago? Sure. Okay. In 3, 2, 1, you may begin. So also in Korean culture, the importance of food, nakikita natin na communal thing siya. It's like a gathering. When you're eating together. So, bakit nila iti-take home yung gathering na yun? Pag take home kasi it feels like you're taking it home to your own home, meaning individual. Whereas the importance of food is like eating it together. Ewan ko lang pero baka ganun din yung point kung bakit ayaw nila magtago ng food sa pinanggalingan ng isang
gathering, pagtitipon as a family, as a group of friends na maganda or mahalaga. But on the other side, Koreans, as we know, is very, very, binibigyan nila na napakalaking importance ang science. And as we know, Yes. laway will spoil food. Ala, hindi ko yung nasabi na tama. I'm out of time. But yes, science, laway, you got it. Science, laway, you got it. Which is why you should never bring food from parties to your Correct. home. Correct. Oo. Siyempre, at this time of COVID pa, dapat talaga, vigilant tayo sa mga ganyan. Dapat, yung tayo nagtatago. Kaya feeling ko ngayon mga box din ng cake, tinatapon din yan. With a Ano? cake? With a cake. With a cake. Shit, I feel like I'm IU right now. Sobrang nalito ko. Ito din ako sa sarili ko. Okay, me. Finally, okay. Okay, But are you ready? But are they? Mhm. And 3, 2, start. Okay. Na-mention ni Mon na for a lot of people, nonsensical ang lyrics ni IU. Si IU talaga. Grabe. As an oh. example. Hindi, ang English lyrics ni IU sa Pero honestly, for me, and like Korean culture in general, we shouldn't just limit ourselves sa surface, which is, the general grammar of words. Alam mo yun? Kailangan, it does not matter kung ano yung mga pagkakasunod ng mga letra. Nakadepende na lang kung paano nila kinanta. Kasi Tama. hindi na nga natin naintindihan kung ano yung Korean Hangul, di ba? Kung ano lang nararamdaman natin so paano nila kinanta, yun yung pinaka-importante. Yun din yung thought process nila with how they create English phrases for their Korean songs. So, it does not matter. Kahit na walang sense, okay lang. Basta importante, kinanta ni IU ng maayos. Yun. Listen to your heart Yay! and not to the words. So parang kahit yung Korean, hindi na nga natin naintindihan. Pati ba naman yung English, gusto nyo pang maintindihan? Sobra naman kayo. Ang Alam dami mo, nyo naman kailangan- gusto. Demands! Oo. Hindi, concept yan, concept. Tuhog Oo. lang yan, tuhog. Oo, Mm-mm, yun. mm-mm. Oo, Tama. important yun. Oo. Tagal nating gusto na mag-anulit, IU and Yoongi, isa pa, ganon. Ayan na nga, binigay na nga, Oo. gusto nyo pa, naiintindihan ninyo. Grabe. Ito na nga. Oo, sa marami, busy sila, girl. Hindi nila kaya mag-translate. Oo, ang dami nang ginagawa. Tama. Yung isa pa nasa military. Hindi na Oo, kaya. Oo, tama. Oo, ayan. So, ang lesson talaga natin for tonight, guys, is sa mga napapanood natin, sa mga shows na natin maintindihan, it's okay. We just need to think about it a little bit more and research on Reddit. Kung ano siya. Okay. And that is our episode for today. Thank you so much for listening. Yay! And we hope to catch you again in our next episode. Abangan nyo lang kami, guys. Episodes are up every Wednesday. So, see you next week! See you next week! Bye! 감사합니다. 감사합니다. Okay. Egyo off. Egyo off. Egyo I was off? gonna say, egyo off. Let's go. Okay. Gusto nating makapasok sa backstage. Mhm. Pero may nakaharang na, na bodyguard. Mhm. Na Pinoy. Na Pinoy. Bakit Pinoy? I don't Kasi know. Tagalog tayo. Dito. Hirap eh. Oo, na Pinoy. Oo. Paano natin siya i-egyo? Paano natin siya i-egyo? As one to Sarah. Egyo as a group? Daming egyo at the same time! How can you handle that? Okay. Well, we start with Kuyang. Kuyang. Alam mo naman, tanda namin, sakit na ng tuhod namin. Baka naman. Paupo lang dun, no? Para makapasok din kami. Para masilip namin si Kuya Koreanong Pogi. Oh,
Hi, Kuya. Oh no! Oh.